Ito si General Sherman, ang pinakamalaking puno sa mundo kung ang pagbabasehan ay volume. Sa sobrang laki nito, ang mga tao ay nagmistulang mga langgam. At kung iyong titignan, ang katawan nito ay para ng isang bundok. Pero kung height ang pag-uusapan, ang may hawak ng titulo sa Guinness World Records ay ang redwood tree na tinawag nilang Hyperion. Basically, ang mga redwood tree ay itinuturing na pinakamataas na puno sa mundo. At alam nyo ba noong 1997, isang babae ang umakyat sa isang higanteng redwood tree at tumira siya sa tuktok nito sa loob ng mahigit 2 taon. Meron siyang maliit na barong-barong sa itaas na gawa sa kahoy at binalot lamang ito ng trapal na nagsilbing bubong at dingding. Masikip, mahangin, maulan at minsan pa nga ay hinagupit siya ng napakalakas na bagyo kung saan siya'y hinagis nito at sinira ang kanyang sinisilungan. Isang maling hakbang lang sa taas ay tiyak na pupulutin siya sa baba ng 54 meters na puno na ito. Siya si Julia Butterfly Hill. Lumaki siyang nakakaramdam ng isolation. Homeschooled at palipat-lipat kasi sila ng tirahan sa Amerika dahil sa pagiging traveling preacher ng ama. Ganun pa man ay lumaki namang mabait at nature lover si Julia. 7 years old siya nang bigyan ng nickname na Butterfly matapos dumapo sa daliri niya habang nag-hiking ang isang paru-paro. Pero noong 1996 ay naaksidente si Julia. Halos 1 taon din siyang hirap magsalita at maglakad dahil sa brain damage. Nag-therapy siya ng 10 buwan para makalakad muli dahil dito ay narealize niya na maikli lamang ang buhay at gusto niyang mahanap ang malalim na purpose sa kanyang existence. Hanggang sa natagpuan niya ang grupo na tinatawag na Earth First. Nagpoprotesta ang grupong ito sa ginagawang clear cutting ng Pacific Lumber Company sa isang redwood forest sa California. Pagmamay-ari kasi ng kumpanya ang lupa kung saan nakatayo ang redwood forest pero ang puno dito ay ancient na. Clear cutting ang tawag sa pagputol ng lahat o majority ng mga puno sa isang lugar. Isa ito sa pinaka-common na gawain ng mga mangangahoy. At tinututulan naman ng mga environmentalist dahil sa nagagawang damage nito sa ecosystem. At ang paraan ng pagproprotesta ng grupong Earth First ay sa pamamagitan na tinatawag na tree sitting, kung saan ang volunteer ay aakyat sa tuktok ng puno at mamamalagi doon ng ilang araw para mapigilan ang mga loggers na putulin ang kahoy dahil nga nandun sila sa taas. Over 1997 noong may isang redwood tree na pinintahan ng kulay blue. Ibig sabihin, nakaschedule na ito para putulin. Ang kahoy na ito ay kalaunang tinawag na Luna, ang naging tahanan ni Julia sa sumunod na 2 taon. Si Luna ay 1,000 years old na at merong taas na 54 meters. December 10, 1997, umakyat si Julia kay Luna para protektahan ito. Nanindigan si Julia na hindi siya bababa hanggat hindi pumayag ang Pacific Lumber Company na itigil ang ginagawang pagputol sa mga puno. Pero hindi naging madali ang kanyang buhay sa taas ng puno. Actually, 3 beses nang umakyat si Julia kay Luna. Sa unang beses ay namalagi siya ng 5 araw. Sa pangalawa ay 6 na araw. At ang pangatlo ay 738 na araw o mahigit 2 taon. 2 6 by 6 foot na wooden platform lamang ang nagsilbing bahay ni Julia sa taas. May mga volunteers na pumupunta kay Julia 2 beses sa isang linggo at nagdadala ng pagkain, fuel para sa stove, mga sulat at batteries para sa telepono. Ginagamit niya ang telepono para pang-kontak sa mga kasamahan at para ipaalam sa media ang nangyayari sa kanya sa taas. Inaakit nila ang mga supplies gamit ang bag na ito na may lubid. Kumukuha naman si Julia ng tubig sa ulan. Samantalang sponge bath naman ang paraan niya ng pagliligo. Bukod sa hirap na ito, dumagdag pa ang paghihirap sa kanya ng Pacific Lumber Company. Kung ano-ano ang ginawa nila mapalayas o mapababalang si Julia. Bukod sa pagbabanta ay sinubukan din siyang gutumin sa pamamagitan ng paglagay ng security guard sa ibaba ni Luna para di mabigyan ng supply si Julia ng kanyang kasamahan. Pinaliparan din siya ng helicopter na may daladalang kahoy dahil dito ay muntik na siyang mahulog. Pero hindi nagpatinag si Julia at makalipas ang 2 taon ay napagod na ang kumpanya. Pati si Julia ay pagod na rin. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan. Pumayag ang kumpanya na hindi na puputulin si Luna at ang mga puno sa paligid nito.
Sumang-ayon naman si Julia na magbayad ng $50,000 o mahigit 2 million pesos noong mga panahong yon. December 23, 1999 noong bumaba si Julia sa puno. Humagulgol siya sa tuwa dahil siya'y nagtagumpay. Di nagtagal ay nagsara din ang Pacific Lumber dahil sa laki ng expenses sa pagsunod ng ethical process, at si Julia naman ay naging motivational speaker, author at nagkaroon ng mga foundation. Ikaw kaibigan, kaya mo rin bang magbawis ng buhay para sa ipinaglalaban mo?